Good morning po sa ating lahat. Good morning. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Amen. Sa mga sumusubaybay, good morning. Tayo lahat ay patuloy na bigyan ng magandang pangatawan ng Panginoon. Parang nararamdaman ko lahat may sipo. Lahat ba may karamdaman? May karamdaman ba yung iba? Wala. Magaling na lahat. So, sige. So, dahil magaling tayong lahat, kailangan tayo ay maging bukas sa ating pagkikinig sa salita ng Panginoon. Amen? Okay. So, ngayon ay huling linggo ng buwan ng January. Amen po? So, next week, ay sana naalala nyo pa yung ating pinag-aralan. Amen po? Okay. So, huwag muna natin bagitin yung unang linggo, yung nakaraang linggo na lang. So, pinag-usapan natin yung nakaraang linggo ay yung pagiging kasangkapan natin ng ating Panginoon upang maipahayag yung kanya mga salita. Okay, ano ba yung una nating tinalakay doon? Nakalimutan nyo na? Sabi ko sa inyo, huwag nyo kakalimutan. Kasi kung ako yung papaalala nyo sa akin, bagay yung unang, kahit noong January, naalala ko ba? So, ano yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo? Ano yung apat na tinalakay natin? Una, anong dapat maging kasangkapan tayo sa paggawa ng mabuti? Maging kasangkapan tayo para maglingkod sa ating Panginoon. Maging kasangkapan tayo ng Panginoon para tayo ay magpasakop sa Kanyang kalooban. O di, pang-apat ay ihandog o ialay yung ating buhay para sa Kanya. Tama po ba? So, yun yung apat na bagay na ating tinalakay ng nakaraan. At ngayon, ay pag-aaral naman po tayo ngayon tungkol naman po ito the Bible characters who were changed by God's love from evil to good. So, sabi niya, mga tauhan sa Biblia na binago ng pag-ibig ng Diyos mula sa masama tungo sa mabuti. So, tinadalangin po natin yung transformation o yung pagbabago sa ating mga buhay sapagkat di naman makakaila, even yung panahon at maging sa kasalukuyan, even the characters dito sa Biblia, mapapansin po natin yung lahat ng binago ng Panginoon. Mula doon sa masama at patungo sa pagbabago. Tama po? So, bakit may basihan tayo kung bakit natin tinatalakay ang mga bagay nito? Amen po? Kung mayroon man naging makulit ngayon, mayroon pang mga tao ngayon naging salbahe, okay? Hindi ho kailangan ay maging panahon ay mayroon din ganon. Subalit sa biyaya ng Panginoon dahil sa pag-ibig ng Panginoon, sila ay binago. Kung kaya tayo man din ngayon ay binabago at patuloy na binabago ng ating Panginoon. Amen ho? Okay. So, bakit natin ito pag-aaralan ng Bible characters who were changed by God's love from evil to good? Sabi niya, for them to be our role model in their complete transformations. Tinitingnan natin sila bilang modelo o ating magiging huwaran sa ating pagbabago. Ano man yung mga nagawa nila, ay may posibilidad na iyon ay isang bagay na gagamitin sa atin ng ating Panginoon. At mayroon ako pong tatalakayin sa inyo mamaya na 5 karakter lamang ng Biblia na marahil ay mayroon po siyang kinalaman sa ating buhay kung bakit man tayo ngayon binago ng ating Panginoon. Amen? Okay. So, ang lahat ay aking pong inaanyayahan na buksan po ninyo yung Biblia sa aklat ng Galatians chapter 2 verse 20. Only one verse lang po siya. The book of Galatians chapter 2 verse 20. Tayo pong lahat ay tumayo bilang pag-alang sa salita ng ating Panginoon. So, sorry sapagkat yung ating HDMI, there's no signal. So, maybe mamaya ay ayusin if kung kaya po siyang magawa. Amen ho? Okay? So, let us read all together the book of Galatians chapter 2 verse 20. Say amen kung kayo po ay nariyan na. Okay, so basahin po natin verse 20. At kung ako nga'y buhay, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang
nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Kaya tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila, kami po'y naririto, Panginoon, at harinawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang magturo sa bawat isa sa aming Panginoon. Lord God, samahan niyo kami sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral na ito na kung saan ang mga salita ninyong Panginoon ay ito, Diyos, ay patuloy na kumilos sa buhay namin, Panginoon. Lord God, marami man kami nalalaman, subalit, Panginoon, ang pinakahigit sa lahat ay ito ay aming sinasabuhay, sinasagawa yung bawat aral na aming napakinggan, Panginoon. Muli maraming pong salamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Okay. So, ginamit ko po itong talata na ito para po dito sa karakter na ating babanggitin sa Biblia. Ang ibig sabihin, kung ano yung naging buhay ng mga tauhan dito sa Biblia na ating babanggitin. Okay? So, ano po ba yung ibig sabihin ng binanggit po natin? Okay? Sabi niya, na binabanggit natin, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo. At nagsabi po nito ay si Apostol Paul. Kung siya man ngayon ay nabubuhay, hindi na ako ito. Sabi niya, hindi na ako ito. Kung bakit ako nabubuhay ngayon ay dahil na kay Kristo. Okay? Ibig sabihin yung pagkakataon na yon ay binigay kay Paul na ikaw, bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay. Pero kaya sinabi ni Paul, hindi na ako yung nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo. So, ibig sabihin, kung nabubuhay na po si Kristo sa kanya, hindi na yung kanyang sarili yung nakikita ng tao. Pag sinabi pong ang nakikita na po doon ay ang ating Panginoon. Yung dating Paul, wala na po siya. Ang Panginoon na yung gumaganap sa buhay niya. Okay? So, dapat tayo gayon din. Halimbawa, si Brother Ryan, sasabihin niya, I have been crucified with Christ, and therefore I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, sabi niya, na dapat si Jesus na yung nagkita. Tinatanggalan natin yung buhay natin na ang nakikita yung ating sarili, yung mga lumang mga ginagawa natin, dapat si Kristo na siya. Okay? And then sabi dito, at habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin through faith. So, kung bakit man siya nabubuhay ngayon, yung direksyon ng kanyang buhay ay dahil sa kanyang pananampalataya, yun ang bibigay ngayon ng direksyon. Tama po? Dati, wala tayo sa tamang direksyon. Because of, sabi dyan, dito sa pananampalataya, nagkakaroon kayo ng direksyon, nagkakaroon ng guidance yung ating buhay. Diba? Guidance of the Holy Spirit. Dahil doon, kaya nakakagawa tayo ng maayos. Diba? And then sabi dito, nag-alay sa kanyang buhay para sa akin. Ganun kahalaga, ganun katindi po, yung pag-nilay, pinag-nilayan yung reflection po ni Paul, ganun katindi po. So tayo ay ngayon din dapat. Diba? Hindi dapat tayo duplikara. If you are a Christian, you are a Christian. Diba? Hindi ka dapat duplikara. Mahirap po sa isang Kristiyano na duplikara. Tama? Punta ka ngayon ng simbahan. Pagkatapos mo ng simbahan, kung ano naman yung pinagagawang afternoon. Diba? Hindi dapat duplikara. Halimbawa, si Brother Lugil sa umaga, ang pangalan niya pa rin sa gabi ay Brother. Diba? Hindi nagbabago siya. Yun pa rin po siya. Walang duplikara ng Kristiyano. Pag ikaw ay Kristiyano, you are true Christian. Hindi dapat duplikara. Hindi dapat tayo nagpipretend as Christian. Dapat ikaw ay totoong Kristiyano. Tama po? Halimbawa dito, nag-worship ka sa Panginoon. May worship mo siya. Hindi may nabalitaan kang concert sino mga sikat na yun. Tapos takbo ka po ng rock. Tapos kung ano yung sinisigaw, gano'n yung sinisigaw mo. Sapagkat yun yung daloy. Yun po yun. Yun yung daloy na ginagawa nila. Pero ano yung daloy dito sa simbahan, yun yung daloy na ginagawa natin. Di ba? Halimbawa, dito sa simbahan, di mamaya, yayayain ka naman kung saan. Pupunta ka naman, kung ano yung ginagawa nila, ginagawa mo din. Ayaw natin
kaharap. Ako sa totoo lang, hindi ako nanghihinayang sa isang bagay na kung alam ko naman masasakripisyo ko naman yung pangalan ng Panginoon. Ito yung sinasabi ko. Di ba? Kahit anong pang bagay yung i-offer sa akin, halaga man siya, hindi ako nung nanghihinayang. Ang panghihinayang ko yung mawawala sa akin sa buhay ko bilang isang tagasunod ng ating Panginoon. Tama po ba? Gaano ba kahalaga sa atin yung Panginoon? Huwag natin isasakripisyo yung isang bagay na yan na malalatan o mawawala sa iyo ang Panginoon. Diba? Dahil sa mga bagay na may halaga, na minsan pinanghihinayangan natin, dahil sayang naman sa ganito mga bagay na ito, mas panghihinayangan ko yung aking pinapunuan ng panahon sa aking Panginoon. Diba? Isapin niyo sa isang iglap, sa isang bagay lamang, doon lang mawawala ang iyong pagiging Kristiyano. So, ito si Paul, pinakita niya dito yung pinakabuo ng kanyang pagtalikod doon sa kanyang ginagawian. Okay? So, sabi dito mga kapatid, nangangahulugan na ito na ang buhay Kristiyano ay isinasabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, pagtitiwala sa kanyang pag-ibig at sakripisyo. Ito yung tinutukoy po dito sa Galatians po. Pangalawang kahulugan, hindi pa po natin dyan, wala pa po tayo dyan nababasa. Nangangahulugan na ito kapag nasa loob natin ang kanyang isip o ang kanyang kalooban, mayroon tayong daan sa kanyang patnubay, pamumuno at direksyon. So, hayaan natin na magkaroon po siya ng puwang sa buhay natin. Yung faith na yon, yung pananampalataya, ba't kayo mayroong pananampalataya sa kanya, siya yung nagagabay sa iyo, siya yung nagbibigay sa iyo ng tamang direksyon ng buhay mo. Tama po ba? Lahat ba tayo mayroong pananampalataya? Yun yung dapat yung ginagawa natin. Yun yung gumagabay sa iyo para puntahan mo yung tamang direksyon. Na hindi natin masasakripisyo, hindi po natin mawawala yung ating Panginoon. Kundi siya yung naririyan pa rin sa atin. And the third, mga kapatid, ibig sabihin, habang lumalakad tayo ayon sa kanyang kalooban, mas may puwang siya para punan ang ating buhay. Tama po ba? So lahat tayo. And then, sabi ng ating Panginoon, baging dito, ipinagkikita sa atin ng Biblia kung gaano kabuti at kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Mapapansin natin ang iba't ibang pangyayari na ganap sa buhay ng bawat karakter sa Biblia. Ngunit, napakalalim ng Diyos ang kanyang karunungan na hindi natin mapapantayan. Ang karanasan ito ng mga karakter sa Biblia ay nagpapahiwatig na kailangan natin pagnilayan ito. Kailangan natin pagnilayan yung mga nangyari sa buhay nila. So, okay po? Mayroon po dito 5 bagay na limang tao o karakter sa Biblia o tauhan ng Biblia na ating pag-uusapan. Una nandito, mga kapatid, at huwag po ninyong kalilimutan, sabi dito, some Bible characters who were changed from evil to good. Ilang tauhan sa Biblia na binago mula sa masama tungo sa mabuti. Number 1. Ang unang nagsulat, ang nagsulat po nung binasa po natin, yung una natin tukuyin. Walang iba kundi si Apostol Paul. Okay? Number 1, sabi niya, so, Saul or Paul, zealous persecutor of Christians. So sabi niya, si Saul or Paul ay masigasig na mag-uusig sa mga Kristiyano. Ganun po kasama si Paul. Okay? Mula sa pagiging Saulo, patungo pagiging Pablo. Mula sa pagiging masama, tungo sa pagiging mabuti. Okay? Ang dati niyang pangalan ay Saulo. Nung hindi pa po siya nagkilala sa ating Panginoon. Nung tinawag na po siyang Pablo, ay doon na po siya nakakilala sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, yung dating Saulo ay naging Paul na po siya. Ibig sabihin, binago po siya ng ating Panginoon. So, si Saulo, ulitin ko po, siya po ay masigasig. Zealous persecutor of all the Christians ng panahon po niya. Okay? Masigasig siya, ginagawa niya yung lahat ng bagay. Ito yung pinipin ko na sa inyo ng mga nakaraan na nung panahon ay humingi siya ng permiso
na pinuno, na pahintulutan siya na gawin yung piling niyang gawin sa lahat ng mga Kristiyano. At si Paul ay mayroon po siyang kinalaman sa pagkamatay po ni Santo Esteban. Si Santo Esteban, siya po ay binato hanggang po siya ay mamatay. Ganun po katindi si Pablo mula sa pagiging masama tungo sa pagiging mabuti. Kaya sabi niya, I have been crucified with Christ, therefore I no longer live. Sabi niya, hindi na ako yung nabubuhay sa aking sarili. Kung buhay man ako ngayon, dahil ito kay Kristo. Wala na yung aking pagkatao. Ang pagkatao ko ngayon ay si Kristo. Siya yung nakikita nyo sa akin ngayon. Di ba? Sabi dito, first journey to Damascus. Sa panahon po noon, yung paglalakbay po ni Pablo patungo sa Damascus, ay doon niya naman naranasan o doon niya po na-encounter yung ating Panginoon. The book of Acts chapter 9, mababasa po ninyo dyan yung pagkatawag na po kay Paul. Okay? Dito po siya binago ng ating Panginoon Kristo. Kayo mga kapatid at kaibigan, marahil isa kayo na hindi pumapabor sa katulad nitong ating mga ginagawa. Di po ba? Ako, isa din po ako na hindi ko gusto, lalo na sa aking pinsan, sa aking tiyo, alam din po nila yan, na sabi ko, sumamba kayo dyan, hayaan nyo kami. Ayaw ko dyan. Gusto ko dito. Pero sa kabila ng mga kapatid, sa bawat salita ko na wala pa akong kalam-alam, na mangyayari pala na ako ay idadala ng Panginoon sa doon din sa kanilang paniniwala. Doon, limang po sa akin. Marami po mga naging Kristiyano na iba po yung trato nila sa mga Kristiyano. Minsan yung mga, hindi ko alam rin sa mga probinsya ninyo pero sa aming simbahan doon, kadalasang binabato yung aming simbahan. Hindi ko alam kung Brother Lodi. Iba-iba yung karanasan, di ba? So, mayroon ako doon, kabilang pastor, si Pastor Lo sa Police Square. Bawat daan ng tao doon, binabato yung simbahan. Okay? Binabato yung simbahan. Di sabi ang kanyang lang biro, alam niyo, Pastor, yung ginagawa ko sa bato, lahat binabato sa simbahan, iniipon ko. Pag dumami na, pinapagawa ko na lang doon ng sinisinit na dumadaan. Marami pong ganyang mga ginagawa. Sa panahon ni Paul, mapapansin po natin na matindi po yung ginawa ni Paul sa lahat ng mga Kristiyano. Hinaraman niya na huwag kilalanin ni Jesus. Kaya kung mababasa po niyo sa Acts chapter 9, anong sinabi po nun ni Paul? Anong may Jesus kay Paul? Saulo, bakit mo ako? Bakit mo ako inuusig? Sabi, sino po kayo, sir? Di ba? May mga kasamahan po dito si Paul. At maging sila nangigilas po sila. Sapagkat wala talaga sila nakita po even Paul. Sapagkat mayroong sinag na bigla at yun nga yung pagkabulag ni Pablo. Punta po natin sa chapter 9, verse 3. Punta po natin. Acts chapter 3 o gawa. Para lalong klaro yung ating pinabasa. Sige, pakibasa po. Gawa chapter 9. Pakilakasan po ng mga basa ninyo. Sige po. Ayan. Ito din yung sinasabi na Saulo, bakit mo ako inuusig? Okay? Kaya sa panahon na yun, mapapansin po natin yung pagbabago po dito ng buhay ni Pablo. So siya po ay nabulag. Ilang araw po siya nabulag? 3 araw. Ilang araw din siya di kumain? 3 araw. Lahat po yan, mga kapatid. Sa panahon ni Paul, mapapansin po natin yung mga tao, yung mga Kristiyano na mga inuusig. Ang Panginoon po ay nagsalita doon kay Pablo. Kasabi niya, Pablo o Saulo, bakit mo inuusig? Bakit mo ako inuusig? Samantala, ang ginagawa ni Paul ay yung mga Kristiyano. So, ibig sabihin,
pag ginagalaw po yung mga Kristiyano, pag pinag-uusig, sinasabihan ng masama, sinasaktan, sino po yung nasasaktan? Ang ating Panginoon. Tama po ba? So, ito po yung nangyari kay Paul. Sa kabila nun, ito yung pamamaraan ng Panginoon para mabago si Apostol Pablo. Mawala po yung dati niyang pagkatao, yung luma, at siya ngayon ay binago. Ang gagawin ngayon kay Pablo ay ipahayag ang salita ng Diyos. Saan po siya nag-ministry? Saan po siya nag-ministry? Dalawa lang mga kapatid, Hodyo or Gentiles. So nag-ministry po si Paul sa mga Gentiles or sa mga Hintil. Doon po yung kanyang ministry. Kaya nangaral siya sa iba't ibang mga lugar ng mga Asyano. Sa Asia, napakarami po siyang pinuntahan. Mga Hintil ang kanyang talagang ministeryo upang ipahayag yung salita ng Panginoon. Okay? So yan po yung unang karakter. Pangalawang karakter o tauhan sa Biblia. Sino po ang nakakilala sa inyo kay Jonah? Pag sinabi kinain ng isda, sino siya? Kinain ba si Jonah? Okay. Sabi dito, Jonah from disobedience to obedience. So sa kanina, sinabi natin, si Saulo tungo papunta sa kanyang pagiging Pablo. Doon sa Saulo na yon, nakilala po siya ng tagapag-usig ng lahat ng mga Kristiyano. Nung pagdating naman kay Pablo, siya naman ngayon ay tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Tama? Ikaw, brother Sator. Dati ikaw ay si Sator. Tama? Anong palayo sa inyo nung kayo po'y maglalasing pa? Turning. Oh, ang ganda naman ano? Turning. Malilito ka, akala mo attorney. Kasi attorney, di ba? So, akala mo attorney siya, pero attorney pula. Nung ikaw ay nakakalala sa Panginoon, Saturn na. Ang ganda pa rin ano? Saturn. Ang ganda pa rin ano? So, isang magandang bagay po yung, di ba, may mga kilala tayo, iba yung palayo natin dati, di ba? So, yung dati mga palayo natin, palayo din po na bago yung naging polsya na naging nagpapahayag ng salita ng Panginoon. And then, the second is Jonah. Sino si Jonah? Jonah is a prophet. Siya ay propeta ng Panginoon. At siya ay inutusan ng Diyos para pumunta saan siya pumunta? Saan siya pumunta? Sino ba basa sa inyo ng aklat? Saan pumunta? Sa Nineveh. Baka akala niyo pupunta kung sana? Sa Nineveh po siya pinapupunta ng Panginoon para ipahayag din yung salita ng Diyos upang ang lahat ng Diyos sa Nineveh ay magsisi. At upang hindi na siya gunawin ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng noon, ano po yung ginawa ni Jonah? Ang dami ngayong mga tao, disobedience. Ang dami ngayong mga tao, hindi marunong sumunod. Tama po ba? Gusto muna na may mangyari sa kanila bago sila sumunod. Tama po ba? Gusto muna na mayroon mangyari sa kanyang buhay at saka na lang susunod sa Panginoon. Sa panahon na yon, dahil inutusan po ng Panginoon na pumunta po siya ng Nineveh, saan po pumunta si Saul? Ay si Jonah. Saan? Tarsis or Tarsos. Okay po, may isip po na ano. Okay, so pumunta siya doon, and then pagpunta niya doon, ano yung sasakyan? Una, bago pumunta ng Tarsis, ano mo ng lugar yung kanyang pumuntahan? Nakikita niyo ba yung ating binabasa? Siya po ay pumunta na Hupi para doon sumakay na barko. Tama? O bangka. O barko, sumakay siya doon. Ang akala ni Jonah ay matataguan niya ang Diyos. Huwag na huwag kayong mag-iisip na ang Diyos ay hindi kayo nakikita. Sa malalim o sa malayo o saan man tayo pumunta,
nakikita tayo na Panginoon. Kung kayo ay nagusan ng Diyos, huwag niyo po siyang lalabagin. Huwag kayong tatakas. Huwag kayong kung saan kayo pupunta para takasan ang Panginoon. Uulitin ko, hindi kailanman natin matatakasan ng Diyos. Tama po? Ako para sa akin, mas mabuti na sumunod ka na lang sa Diyos kaysa takasan natin siya. Ano po yung nangyari po kay Jonah? Jonah disobeyed and ran away from God. He was swallowed by a fish. But he repented and the fish spat him back to the shore. Ang nangyari po kay Jonah ay ganito. Nang tinaguan o siya ay lumayo o hindi sumunod sa utos ng Diyos, siya po ay pumunta po ng Tarsis o ng Tarsus. Sumakay po siya ng barko. Dahil doon, sa madaling salita, ay hindi po naging maganda yung panahon. Sa bawat paglabag, sa bawat din natin pagsunod sa Panginoon, nagbabago yung panahon. Nagbabago, ano ba yung layunin mo sa buhay mo, magbabago yun. Sapagkat hindi mo ginagawa yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Magdidilim at hindi gaganda ang buhay mo kung hindi ka marunong sumunod sa Panginoon. Tama po ba? Lahat ng hindi sumusunod. Lagi ba yung binibigay ang Panginoon para mamulat ka? Hindi ka niya papatayin. Ang nangyari kay Jonah, dahil sa kanyang paglabag, anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala ng sakuna. Ang masaklap noon, nung nagpadala ng sakuna, mayroon pang mananamay si Jonah. At isa ka po, mga kapatid, at ako, kung ikaw ay hindi susunod, magiging dahilan ka ng problema pa rin doon ng ibang tao. Sila'y madadamay mo. Dahil sa iyong hindi pagsunod, nadadamay yung iba. Tama po ba? Ito yung nangyari kay Jonah dahil sa kanyang pag-disobey sa Panginoon. Hindi niya pagsunod. At sa madaling salita, wala pa magawa yung tripulante. Lahat ginawa na nila, pero hindi nagbabago yung panahon. Hanggat hindi ka nagbabalik sa Diyos, hanggat hindi ka sumusunod sa Kanya, hindi magbabago yung panahon mo sa Kanya. Naintindihan no? Gusto mo mabago yung panahon ng buhay mo? Sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. Ang dami ngayon, hindi nababago yung panahon sapagkat hindi siya sumusunod. Anong ginagawa? Hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi nababago yung buhay, yun pa rin siya. At hanggang ngayon yun pa rin siya. Ayaw niyang sundin ng Diyos. Kung gusto niyo mabago yung buhay, huwag niyong takasan, huwag niyong pagtaguan ng Panginoon sapagkat kailanman, hindi mo siya matataguan. Kahit saan ka pa dito o paano pumunta, kahit mapailalim ka po dito, wala kang magagawa sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Hindi mo magagawa ang gusto mo. Ipagagawa talaga ng Panginoon kung ano yung gusto niya, ipagagawa niya yan talaga sa iyo. Kahit ano nangyari, gagawin niya ng Diyos para sa iyo. Ano po yung nangyari? Ihulog na lang niya si Jonah sa tubig, sa dagat. Hinulog. Nung ihulog mo doon, ano po yung nangyari? Pumayapa ang lugar, ang panahon, ang dagat, na wala na ho lahat, nagkaroon po ng kapayapaan. At minsan kapatid, baka ikaw na yung hindi nagdala ng kapayapaan sa iyong kaibigan, sa iyong pamilya, dahil sa paglawag mo sa Panginoon. Hindi naging mabuti. Dapat ikaw ay maging mabuti. Dapat ikaw ay nagbibigay ng kaayusan. Pero ikaw yung nagdala ng kaguluhan. Nang hinulog po siya doon, at dito po siya nilulod ng napakalaking isda. Ilang araw po siya sa loob ng tiyan ng isda? 3 days and 3 nights. At doon po siya nagpag-isip na manalangin kung nasaan, andoon pa siya nasa kalaliman. Na kung tutusin, patay na po siya ron. Yun yung bunga ng disobedience. Diba? Sa hindi pagsunod, ganun yung nangyayari. And then ang nangyari mga kapatid, doon po siya nanalangin. And then, nag-pray po siya doon at nagsisi sa kanyang ginawa. Minsan tayo, kung may nangyari, nasa ka tayo nagsisisi.
Kung saan putol na yung kamay natin, saka nag-iisip, maglilingkod ako sa Panginoon. Kung saan putol na yung paa, maglilingkod ako sa Panginoon. Kung saan putol na yung dalawang paa, maglilingkod ako sa Panginoon. Pero tinatawag ng Diyos na upa ayaw. Nung matanggal yung tenga, saka magsasabi, maglilingkod ako sa Panginoon. Aantayin mo ba ang isang bagay na yan? Hindi nyo kailangan antayin yun. Kailangan natin pakinggan ang Panginoon yung kanyang panawagan. Di ba? Tingnan niyo po si Richie. Kumakanta po yan dito. Pero maging hanggang ngayon, gusto-gusto niyang kumanta sa Panginoon. Naranasan niya kung gaano kadakila pa rin ang Panginoon sa kanyang buhay. Sa panahon na yun, mga kapatid, siya po ay yung isda ay ano ba yung tawag mo? Niluwan. Niluwa. Hindi niluwan. Niluwa po siya roon sa dalampasigan. Okay? So, ganun pa rin yung pag-ibig ng Panginoon. Kahit ikaw ay lumabag, andun pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pero lagi niyo itong pagkakatandaan. Pag mayroong pinagagawa sa iyo ang Panginoon, gagawin ng Diyos ang lahat. Hindi mo siya matatakasan. Kahit saan ka pumunta, kita-kita ka ng Panginoon. Hindi mo siya kailanman matatagpuan. Gagawin niya ang lahat. Gagawa siya ng paraan para maabot ka. Ipaparanas sa iyo kung ano ang gustong ipagawa sa iyo. Ipaparanas niya lahat yun. Hanggang sa ma-realize mo na dapat mo talagang sumunod sa Panginoon. Kaya ang sinabi po natin dito, Jonah, mula sa pagiging masuwayin, ay tungo sa pagiging masunurin. So sa kanyang sinabi, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig at kahabagatan. At ang ginawa ni Jonah sa pangalawang utos ng Panginoon, siya ay pumunta ng Nineveh. Tama po ba? So yan yung pangalawang karakter, dahil pinag-uusapan natin ngayon is the old and the new life. Ganun po yung naging buhay, even sa old to fall, even Jonah, disobedience to obedience. Mapapansin po natin kung paano po binago ang kanyang buhay. Tama po? Okay, pangatlo, mga kapatid, na karakter ng Biblia. Sa pangatlo, ay tungkol naman kay Zacchaeus. Zacchaeus welcomed Jesus into his house. Sabi niya, tinanggap ni Zacchaeus Jesus sa kanya bahay. Si Zacchaeus ay isang maliit na tao. At ang trabaho ni Zacchaeus ay kolektor ng buwis. Tax collector. Kaya si Zacchaeus, mga kapatid, is a greedy tax collector. Ano sa Tagalog yung greedy? Sakim. Tama? Sakim. Sabi niya, mga kapatid, isang sakim na maniningil ng buwis. Bakit nasabi po natin greedy? Ang sinabi po niya, kung mayroon akong nakuha o nanakaw, diba? So maliwanag na si Zacchaeus ay isang tax collector at siya ay isang sakim. Yung una sinabi natin, nag-uusik si Paul. And then sa pangalawa ay si Jonah na nag-disobey. Ito yung mga minsan nagre-reflect sa buhay natin na itong aking tinadalagay po ngayon ay mayroong kaugnayan sa pamumuhay natin. Sa pangatlo ay yung pagiging sakim. Ang pagiging sakim ay hindi siya nakakatulong sa buhay ng isang Kristiyano para mabago ka nito. Bagkus napapalalala ang buhay mo sa ginagawa mo. Ayaw ng tao, ayaw ng Panginoon na ang tao ay maging sakim. Kung ikaw ay sakim, magbago ka. Kung ikaw ay isang greedy, magbago ka. Ayaw ng Diyos na ikaw ay maging sakim. Tama po? Ano po po yung ibang Tagalog sa sakim? Ha? Makasarili. Ano pa? Suwapa. Yan, suwapa. Huwag kayong maging suwapa. Okay? Hindi maganda yung suwapa.
Pero mapansin po natin dito mga kapatid sa Giyo sa chapter 96 to 10. Mapapansin po natin doon, sa kabila ng kanyang kagahaman, sa kabila ng kanyang kasakiman, sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa na yun, masaya niya na tinanggap yung Panginoon Jesus. Okay? Masaya siya na tinanggap niya yun. And then sabi ng Panginoon Jesus, sa Giyo bumaba ka dyan, at ako ay pupunta sa iyo bahay. Okay? So, nung pagdating ng bahay, ano po yung ginawa niya sa Giyo? Chapter, ano po yun? Sa Lucas, chapter 19. Tingnan niyo po. Ano ang nangyari? Verse 6 to 10. Ano ang nangyari po? Di ba pagkalang niya tinanggap ang Panginoon at nagkaroon ng mga chismis? Ano yung mga chismis doon? Ano nangyari? Ano ang sinabi ng mga chismosa? Akala niyo ba dito lang sa ating panahon may chismosa? Noon pa, marami na po chismosa. Ang masaklap dito, sino yung chismosa dito? Babae o lalaki? Lalaki. Mga lalaki yung mga chismoso. Hindi chismosa, kasi chismosa at Kristo sa mga babae. Pero yung mga chismoso at sa mga lalaki. Anong sinabi nila? Ano ko? Nagtuloy sa makasalanan. Oh, di ba? So, sabi doon ng mga chismoso, ba't tuloy ito sa mga makasalanan tao? Sino tinutukoy nila ang makasalanan? Si Zaqueo. O, di po ba? Pagdating ng bahay, ano ang nangyari? Anong sinabi ni Zaqueo? Ibibigay niyo yung kalahati ng kanyang Ibibigay niya yung ibibigay niya yung kanyang kalahati kayamanan ko. Mayroon siya nadaya. Di ba? At then, ibibigay niya ng 4 na ibayong kung mayroon siya. Kung mayroon? Ha? sobrang Basta niya mismo sa Biblia. O di ba? Kung mayroon man siya, nanakaw o nadaya. Okay, so sa pagkakataon na yun, inutusan pa siya ng Panginoon Jesus na sabihin niya yun? Sino yung gumawa nun? Siya mismo. Alam niyo mga kapatid sa buhay natin, kung gusto mong mabago, alam natin, nandiyan yung Panginoon. Pero dapat mayroon kang gagawin sa iyo sarili. Tama po ba? Huwag tayo masaya, bahal ng Panginoon sa akin. Kung mayroon kang piling gawin, kung ano yung bagay na hindi mo kaya, diyan ka tutulungan ng Diyos. Pero kung mayroon kang gagawin na, gawin mo yung isang bagay, desisyon mo mga kapatid. Di ba? Binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon. Kaya si Zaqueo, sige siya mismo yung nagsabi na ibabalik ko ito. Wala naman sinabi nun yung Panginoon eh. Kundi siya mismo yung nagsabi na gusto niyang ibalik. Kung mayroon man siyang nanakaw, mayroon man siyang nadaya, ibabalik niya yun. Tama po ba? Alam niyo isang magandang bagay sa isang tao sa pagbabago? Yung maging bukas tayo sa sarili natin. May mga bagay kasi sa atin na may tagong-tagong sa atin. Di po ba? Si Zaqueo siya na mismo yung nagsabi. Binuksan niya yung kanyang sarili sa ating Panginoon Jesus. Hanggat hindi yung bubuksan yung sarili mo, walang pagbabago sa buhay mo. Tama po? Hindi mo ba ibibigay sa iba kung mayroon ka mga nagawa sa kanila, may nagawa sa inyo, hindi yung mangyayari hanggang hindi ka nagbubukas sa iyong sarili. Dapat maging bukas ka sa pagbabago. Anong sinabi ng Panginoon? Ang tahanan na ito, dumating dito ang kaligtasan. Dahil siya ay, anong sinabi? Lipi ni Abraham. Tama po ba? Pumunta dito ang Panginoon para hanapin ang nawawala. Di po ba ang Panginoon ay pumunta sa makasalanan? Hindi doon sa mga walang kasalanan. Ito mga kapatid sa buhay natin.
Kung ikaw ay sakit, magbago ka na. Buksan mo yung buhay mo sa Panginoon. Tama po? Ulitin ko po. Mula sa pag-uusig, kung isa ka na umuusig, isa ka na hindi kumukumbinsi sa gawain para sa Panginoon, baging isa kang magbago ang iyong buhay. Pangalawa, kung ikaw ay hindi sumusunod, sumunod ka, wala kang magagawa. Okay? Para sa iyong pagbabago. And then pangatlo, huwag tayong maging sakit. Maging bukas tayo para sa pagbabago natin tulad ni Zacchaeus. Okay, pang-apat, ang ating tutuyuin ay prodigal son. Wasteful son. Gastador. Maaksaya. Mga estudyanteng luho. Mga estudyanteng turok-turok. Ano, Brother Rodin? Bawat paglakad, turo ng turo. Hindi lang mga kabataan yung turo ng turo. Wasteful son. Rebellious son. Mga rebelding tao. Alam niyo ba kung ano yung mga ginagawa ng rebelde? Diba? Against sila sa mga bagay na hindi pumapabor sa kanila. Ito yung prodigal son. Ano ang ginawa ng isang prodigal son? Ano sa Tagalog ang prodigal son? Alibughang anak. Ang alibughang anak, buhay pa ang kanyang tatay. Ano ang ginawa ng alibughang anak? Hiningi o kinuha niya yung mana niya sa kanyang tatay. Tama po ba? Sabi niya, the rebellious son who took his inheritance and squandered it. Gastador, aksayado na bata. Sino yung mga bata dito na aksayado? Walang pakialam. Wala silang pakialam sapagkat ang pakialam lang nila kung ano lang yung kanyang nararamdaman sa katawan, yun ang gusto niya. Kaya kayong mga kabataan ngayon, huwag kayong maging aksaya sa mga bagay. Pag kayo ay binibigyan ng pera ng nanay ninyo, hindi ibig sabihin uubusin nyo yun. Matuto kayo magtipid. Tama? Minsan, may mga bata o dalaga, minsan naghahambog na eh. Nag-aaral pa pero hambog na agad eh. Tama ba na yan? Para maipakita na sila ay mayaman. Hindi nyo ba alam na mayaman ngayon? Hindi naman nagpapahalata. Nagpapahalata sila ng mahirap. Pero yung mga mahirap, nagpapahalata na mayaman. Yung masaklap siya sa iba eh, di ba? Tulad ko ngayon, nagsunod ako dito. Mayaman. Mayaman, tingnan. Pero mahirap yung bulsa. Hindi naman. Ang atin lang dito, yung natural na dapat tayo magsuot sa ating Panginoon, magsuot ng maayos sapagkat ang ating sinasambay ang ating Panginoon. Ang tinutukoy natin dito mga kapatid, na katulad nito, buhay pa ang kanyang na tatay. Hiningin niya na ang kanyang mana. Kinuha niya. Ano ang ginawa ng anak? Chapter 15. Nilustay. Di ba? Kinuha niya, nilustay niya. So, sobrang aksayado. Sobrang gastador ng bata. Binibigyan kayo ng nanay ninyo, kahit sabihin natin, pamasahin nyo. Di ba? Pero kung may sukli pa siya, huwag nyo naman aksayahin. Lagi namin sinasabi sa aming mga anak, ang bata, pag binigyan nyo siya ng baon ng sobra, magkagala yan. Bigyan nyo sila ng eksaktong pera, pag-iisip yan at magtitipid siya. Dahil eksakto lang ang kanyang pera. Pero may mga nanay, sige lang ha, bigay ng bigay. Magbigay kayo ng tama. Computer nyo kung magkano yung pamasahe. Di po ba? Computer ninyo. Kasi sa oras na hindi nyo yung computer, minsan may mga bata kayo, dinadaya yung magulang. Naniniwala kayo mga bata na may mga kabataan yung dinadaya ang magulang?
ma-break eh. Papa may activities kami. Wala naman activities na doon. Sa barkada pala pumunta nag-iinuman. O kung ano yung mga pinagagawa ng mga kabataan. Kung saan pumupunta, nalaman nyo na lang dadamay pa. Dadawit pa. Ang alibungan na ginawa niya yung lahat sa kanyang buhay. Sobrang kasyayado. Sobrang gastador. Ginawa niya yung lahat ng mana. Binigay naman ng magulang. O sige, gawin mo na. Lumayas, umalis. May mga bata ngayon, di mo lang mapagbigyan, lumalayas na eh. Nagtatapo pa. Di ba? Pati sa pagbaon ngayon. Pati yung pagbaon. Oh. Ako may kagilalang kabataan dito dati. Nagbabaon siya ng tuyo. Kayo, sino nagbabaon sa inyo ng tuyo? Oh, ano tuyo ng tuyo? Yan yung mga bata ng mga bata. Gulay? Yan yung mga bata maarte. Bigyan mo na isang lato. Isahin mo. Hindi pwede dalawa, tatlo. O, di ba? Mayroon mga batang ganyan, mga kapatid. Yan yung totoo. Kaya habang bata pa, ayusin niyo yung mga anak natin. O, di ba? Sobrang nagsayado. Sobrang, di mo maintindihan yung minsan yung mga bata ngayon. Sobrahin niyo yung pagbigay niyo sa kanila. Tatagal yan sa school kasi nagko-computer. Di ba? Ang dami pwede. May mga gastador ngayong mga bata. Dapat ngayon iwasan niyo yung pagiging gastador. Kasi alam niyo kung sino yung lugi, hindi ka lang pati magulang mo lugi. Puno yung kan mo, puno yung mata mo, pero yung minsan yung utak natin kulang aral. Minsan, hindi ka na pupasok ng school. Sino ngayon ang problema? May pwede kang isang subject, yung tatay at magulang mo. Di ba? Anong ginawa ng prodigal son? Nilusta niya yung lahat. Ginawa niya yung lahat. Doon sa kanya, doon sa magiging masaya siya. Pero dumating yung araw, dumating yung panahon, lahat ng ginagawa natin, lagi yan mayroong hantungan. Kayo, kahingin ninyo ng bawal, kahingin ninyo ng lahat ng sobra-sobra may hantungan yan. Kaya nung panahon na yun, ano ang nangyari po sa bata? Naubos. Nawala ang lahat. Hanggang sa wala na siya makain. At siya ay naghanap ng trabaho. Gusto niyo magtrabaho doon sa babuyan. Na pati yung pagkain ngayon ay gusto niya kainin. Why? Sapagkat sa kanyang pagiging gastador, wasteful, sa kanyang pagiging aksayado, nawala na yung lahat. Ano ang kanyang naisip ngayon? Mas mabuti pa, bumalik na lang ako sa aking magulang. Hindi man ako naging karapat dapat. Hindi man ako tanggapin o ituring pang anak nila. Pupunta pa rin ako. Kahit gawin na lang akong alila. Ganun yung kanyang isip. Dahil sa ginawa niyang kasamaan sa kanyang magulang. Lagi niyong isipin mga anak. Ano't ano man yung mangyayari, babalik at babalik kayo sa magulang ninyo. Naintindihan? At tayong lahat, ano't ano man mangyayari, babalik at babalik tayo sa Diyos. Lahat ng mayroon tayo, mawawala yan. Huwag niyong iwawala ang Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Dahil siya ang dapat huwag mawala sa atin. Mawala man yung lahat para sa atin ngayon, huwag niyong iwawala yung pangalan Jesucristo. Tama ho? Kaya yung kanyang desisyon, nagpasya siya, uuwi na lang ako. Nung umuwi siya, malayo pa, natanong na siya ng kanyang magulang. Anong sinabi? Dali na aking anak. Minsan yung mga anak, mga naglalayas, mga anak na gano'n yung mga nagawa, mga rebelyosong mga anak. Tingnan niyo mga kapatid.
Anong ginawa niya? Dali-dali, kuha kayo ng visa. Visa niyo ng bago, sultan ng sisil. Anak niya yun. Ang anak ay anak. Kaya mo, Sister Albert, masasabing hindi mo anak si Angelo. Diba? Kahit ano pa yung gawin ng anak, gawin mo pa siyang ano pa man, hindi mo masasabing hindi ko siya anak. Anak ko siya. Si Brother Ryan. Masasabi niyo bang hindi siya anak kung gumawa siya ng kasalanan? Matatanggal niyo ba yun? Hindi matatanggal. Kayo, Brother Ryan, matatanggal niyo ba yung anak niya? Sabi hindi na kita anak? Habang ikaw ay nabubuhay, may connection siya sa'yo dahil anak ko siya. Hindi niyo ba alam tayo ay anak ng Diyos? Na kahit mayroon tayong mga nagawa hindi magaganda, tinatanggap pa rin tayo ng Diyos. Kahit yung mga magulang, kahit may ginagawa hindi maganda yung kanyang pangarap, tinatanggap pa rin ng magulang. Di po ba? Kahit nasasaktan yung magulang, hindi na isasabi sana kung ano yung kanyang nararamdaman sa kanya, pero tinatanggap ng magulang, tulad po nito. Pinaghandaan dahil bumalik. Bumalik yung kanyang anak. Patay na at namuhay na uli. Tama po ba? Tayong lahat mga kapatid tulad dito. Ang Diyos ang kanyang pag-ibig din natin maliliring. Kahit ano yung mga nangyayari, kahit ano yung ginagawa natin, andyan ang Diyos para tanggapin tayo. Tulad ng isa ama. Tulad ng isa alibugang anak. Tama po? Lahat tayo. Yung bawat pag-aaksaya natin, ayusin natin. Ayusin natin yung pagiging gastador ng lahat. Hindi lang doon sa mga anak natin, kundi tayong lahat. Ayusin natin. Yung bawat panahon, yung bawat ang pinapagawa sa atin para mong gawin natin. Tama po? Huwag tayong maging rebuilding mga anak ng Diyos. Huwag tayong mga rebuilding mga anak. Kundi tayo ay maging mabubuting mga anak. Huwag tayong mga alimuhang anak. Tama po ba? So, sabi dito sa ating nabasa, kinuha ng rebuilding anak ang kanyang mana at nilusutay ito. So, once again, lahat tayo ay anak ng Diyos. Huwag tayong mag-aksayado sa lahat ng bagay. Although na mayroon tayong nagagawang mga pagkakamali, hindi po natin tinuturing na hindi po sila nakagawa ng mali. May mali talaga nagawa yung mga karakter, pero makita po natin kung paano po sila binabago ng Panginoon. Dahil doon sa pagkakamali na kanilang nagawa. At ang pag-uli, mga kapatid, ay a thief who was with Jesus on the cross. Isang magnanakaw na kasama ni Jesus sa krus. Nung panahon noon, nung nasa cross na po noon si Jesus, may dalawa din pong nakapako sa krus din po. Dahil yun ay punishment sa lahat ng mga nagkakasala o nagkakamali. Ang parusa ay para mamatay doon sa cross. Tama po ba? So, dito mga kapatid, atin dito mapapansin yung isang kriminal. Sabi diyan, from being criminal to becoming a believer in Jesus. To Jesus followers. So, ang sabi niya, at ang sabi ng kabila, yung sinasabi yung minamak, and then binablasphemy nila ang ating Panginoong Jesus. Nagsasalita ng hindi maganda. Naalala niyo po yung minak yung Panginoon doon sa California. Ano ang sinabi po nun? Yung town, godless town. Yung Los Angeles. Tama po ba? Godless town yung pagkatawag. Yung ano po yun golden, ano yun? Golden, global golden hour po ba yun? Yung nangyayari nung nakaraan pa na linggo, kung paano po nagkaroon ng wildfire, na kahit gusto nilang pangalan to, pahupain, hindi siya mahupa. Lalo pa siya kumakalat na kumakalat. Kaya yung, sino yung ano nun, yung babae na nagsasalita, kasi mayroong ano dun yung zero yung Diyos, di ba? Zero, buti pa si Lupis, 1. Pero yung ating Panginoon, parang walang nagawa. Kaya yung California, ay sinabi ng godless town. So, hindi maganda, di ba? Minak nila yung Panginoon. Tingnan niyo po yung lahat na nagsasabi ng hindi maganda sa Panginoon. Ano yung
yung mga nangyayari. Di ba? Nauwi sa kapahamakan. Okay? So dito, sa aking binasa sa panguli, from being a criminal to become a believer in Jesus. In his final moments, he acknowledged Jesus as Lord and asked to be remembered in His kingdom. Okay? So sabi dito na isang makasalanan na tama lang talaga yung una siya ay mapako doon sapagkat sila ay kriminal. Di ba? Dapat lang yun. Pero si Jesus, siya ay matuwid. Hindi dapat siya naroon. Kaya sabi niya, Panginoon, kinikilala niya si Jesus, ina-acknowledge niya yun, na sabi niya, na alalahanin mo ako. Sabi na makasalanan. Kasi marami nagsasabi. Sabi doon, sige nga kung ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka dyan sa krus. Di ba? So, nung nakapakon na yung Panginoon, pero yung mga salita ng tao, hindi maganda. Minapakon nila si Jesus. Okay? So, sa buhay natin, huwag po natin gagamitin yung salita na hindi maganda sa Panginoon. Kung kayo minsan ay nagagamit nito, minsan, kung kayo ay dumadaan sa pagsubok, problema sa buhay ninyo, minsan, nasasaktan na tayo. Huwag kayong mag-isip ng hindi maganda sa Panginoon. Tama po ba? Panginoon, nasaan ka na? Kayo ba? May Diyos ba kami? Bakit ganito? Lalo ko kayo naghihirap? Huwag nyo ganyanin yung Panginoon. Kasi hindi nyo siya kilala ng lubusan. Dumadaan tayo sa trials, may gustong gawin ng Diyos para sa iyo. Pero hindi para yun ay gamitin natin na para tayo magsalita ng hindi maganda sa Panginoon. Tama po ba? Kaya itong kriminal na ito, sabi niya, alalahanin mo ako. Ano ang sagot ng Panginoon? Andiyan sa aklat niyo. Nalilito ko, akala mo. Ngayon pa lang, sasama kita sa paraiso. Today, sabi niya, ikaw ay ikaw mismo ngayon, ikaw ay aking dadalhin sa paraiso. Tama po ba? Yun ay buhay. Buhay na kung saan ay pangako ng Panginoon. Iisipin niyo pa, mga kapatid, in that moment, mapapansin po ninyo na minuto na lang, mamamatay na po yun. Okay? Mawawala na. Pero sa panahon na yun, kahit andun po, kahit malapit na po ang Panginoon, makikita po natin na pinaramdam pa niya ang kanyang pag-ibig. Tama po ba? So, again, sa bawat buwan natin, tulad nito, ang Panginoon, kahit ikaw ay isang magnanakaw, pag ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, mag-repent ka sa Panginoon, patatawarin ka. Sa oras na ito, mga kaibigan at kapatid, kung ikaw ay magnanakaw, huwag ka na magnakaw. Kung kayo sa bahay ninyo mayroong naiwan na pera, piso, 20, 5 piso, huwag kayong dampot ng dampot. Akala natin kasi, dahil bahay natin yun, sa atin lahat yung naroon. Isipin nyo na lang lagi kapatid, kahit kapatid at magulang at tatay mo yun, kung sino ba yung may-ari no, sila ang may-ari no. Pero hindi ibig sabihin dahil ito tayo sa ating bahay, ay sa iyo na rin yun, at kukunin mo na wala kang paalam. Naunawa ano? Naunawa natin? Halimbawa, ako may naiwan ng 20. Dito, sa loob ng simbahan. May naiwan kayo ng mga bagay dito. Alam niyo naman, hindi naman talaga sa inyo. Huwag niyo kukunin. Tama po ba? Pero pag kinuha ninyo yun, ang term lang natin, ay, huwag kumuha. Pero sa totoo yun ay pagnanakaw. Tama po ba? Hindi tayo tinuruan ng Panginoon na magnakaw. Huwag na tayong magnanakaw. Huwag kayong kukuha ng isang bagay, pira man sa bahay ninyo. Kung alam naman ninyo kung sino yung may-ari. Tatay mo man yan, nanay mo yan, kuya o ate mo man yan, mapaalam kayo. Tama po ba? Sa umpisa pa lang pag ganyan ginagawa natin, ibig sabihin kahit sa malaki na, kaya yung kunin at kaya yung kunin yung wallet ng papa nyo, kaya yung kunin yung wallet ng mama ninyo, dahil may kailangan kayo na wala kayong paalam. Sino yung mga bata dito na gano'n yung ginagawa? Sino yung magulang o asawa dito na ginagawa niya sa kanyang asawa na hindi nagpapaalam? Huwag ka na yun sa bata.
Sino yung asawa dito? Itaas yung kamay. Yung asawa, kinuha yung wallet. Sino kumuha ng wallet dito? Si Papa. Yung naman yung Papa. Sino kumuha ng wallet dito? Si Papa. Magpaalam kayo. Kahit asawa niyo yan, magpaalam kayo. Tama mo na natin? Pero si brother, kung naman natin sister latte. O, nagpapaalam mo na yun. Hindi, isang magandang bagay po ito na tinuturo sa atin sa pagbabago. Tama? Kaya dito, ito yung mga kriminal eh. Pero makita po natin kung paano po siya binago ng Panginoon. From criminal to followers of Christ or believers of Christ. So, ito yung 5 bagay na ating tinalakay ngayon na maaari mayroong pong kaugnayan sa ating mga sarili. Na sinabi natin na magbigay ito sa ating bilang uwarap yung mga nangyari sa panahon katulad ng ating nabanggit. Number 1, si Paul. O, Saul going to, Saul to Paul. Then, pangalawa, Jonah, disobedience to obedience. Number 3, Sakio. Diba? So, si Sakio, sa kanyang pagiging tax collector, pagiging greedy, ano ang ginawa? Binago siya. And then yung pang-apat is prodigal son. So, yun, yung mga bata o mga magulang, mga wasteful, mga aksayado, mga gastador. So, ayusin. Okay? So, wag ganon. Mga rebelde. Tanggalin yon. Pang-5, ayaw sa magnanakaw sa panahon na kasama ng ating Panginoon. So, kung makikita po natin yung 5 na yan, ay ito yung 3 bagay na ating makikita. Number one, we need to renew our minds. And the second is in Christ, we are made new. And the third, we need repentance and turning away from our own ways. Kaya yan yung 3 bagay na ating makita dito sa mga karakter ng Biblia. Once again, number 1, kailangan nating i-renew ang ating isipan. Tama? Kailangan. O kay Kristo tayo ay ginawa bago. Okay? Hindi dahil kung kanino. Kundi dahil kay Kristo ay binago niya tayo. Ito yung nangyari sa karakter ng Biblia. Pangatlo, kailangan natin ng pagsisisi at pagtalikod sa ating mga dating gawin. Amen? Shall bow our head and let's pray. Lord God, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Panginoon, tulungan po ninyo Diyos kami sa patuloy ng pagbabago ng aming buhay. Lord God, ang pag-ibig ninyong Diyos, di po namin masusukan. Kahit kami nakagawa ng Diyos ng pagkulang, nakagawa ng pagkakamali, still pa yung na bukas ang pintong Panginoon to repent, Panginoon. Binago niyo kami, Panginoon. Maraming pong salamat. Kailangan ka namin, Panginoon, sa bawat sandali ng aming buhay. Lord God, mawala man ang lahat-lahat sa amin. Huwag lang kayo, Panginoon. Lord God, salamat sa mga tauhan sa Biblia, Panginoon. Na sa kabila doon, sa mula, sa kasamaan, tungo sa kabutihan, binago yung bawat isa. Narito rin kami ngayon, Panginoon. Maraming pong salamat. At nakita namin kung ano yung mabuti, makabubuti sa buhay ng Diyos. Purihin kayo sa tayong pangalan.